miyembro ng PNP SAF o ng Special Action Force ang napatay sa engkwentro sa MILF o ang Moro Islamic Liberation Front at sa BIFF o ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Nangyari ito sa bayan ng Mamasapano sa Maguindanao na sakop dapat ng ceasefire sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Pero ang sabi ng MILF, walang koordinasyon ng PNP SAF sa kanila bago sila pumasok sa lugar, katulad ng nauna nang napagkasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Target daw sana ng PNP SAF ang 2 teroristang nasa wanted list ng FBI o ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika. Live mula sa Cotabato City, may report si Jiggy Manica. Jiggy. Ma'am Jess, mistulan ngang namasaker itong mga miyembro ng PNP Special Action Force at hindi basta mga ordinaryong miyembro ng Special Action Force ang mga napatay, kundi karamihan sa kanila ay mga tinatawag na miyembro ng Seaborn. Kumbaga, mas elite pa sa pangkaraniwang miyembro ng Special Action Force, mga US trained ang mga ito. Sa pag-asa makukuha nila ang 2 terorista ay nabangga nila ang mga miyembro naman ng MILF at BIFF. Narito po aking report. Halos hindi na makilala mga miyembro ng PNP Special Action Force na nakasagupa ng mga rebelde sa bayan ng Mamasapano sa Maguindanao. Nasa lugar ang special unit ng SAF dahil nakakuha sila ng impormasyon na nakaroon sina Basit Usman at Zulkifli Binhir alias Marwan na miyembro umano ng terror group na Jamaya Islamiyah at nasa most wanted terrorist list ng FBI ng Amerika. May patog na tig $5 milyon o higit 200 milyong piso ang dalawa. Madaling araw kahapon ng makabakbakan ng pulisya sa barangay Tucanalipaw ang puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Nanguna sa operasyon ng Special Unit sa ilalim ng Special Action Force, ang Seaborn na nagmula pa sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan. Ayon sa intelligence sources ng GMA News, may 5 beses nang nagpapabalik-balik ang grupo sa area sa paghanap kay Marwan. Nakasagap daw ng isang cellphone call ang tropa mula sa kanilang target. Kaya naglunsad sila ng operasyon. Pero dihado raw ang PNP. 70 laban sa mahigit 300. Bukod kasi sa BIFF, nakasagupa rin nilang ilang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Paliwanag ni MILF Chief Negotiator Muaker Iqbal, walang koordinasyon sa MILF ang ginawang operasyon. Nasagasaan daw ng pulisya ang tropa ng MILF sa kanilang kampo. Kaya nauwi rin ito sa putukan. 10 oras tumagal ang bakbakan. Mahigit 40 nasa yung mga taga-PNP SAF at 11 ang sugatan. 10 naman ang namatay sa panig ng MILF ayon kay Iqbal. Wala pang linaw kung ilan ang namatay sa hanang ng BIFF. Pasado alas 11 kaninang umaga nang ma-recover ang 11 ng mga miyembro ng PNP SAF. Nakausap namin ang ilang sundalo na kadestino sa Mamasapano at ayon sa kanila, wala raw silang alam-alam na may gagawin palang operasyon ang pulis sa lugar. Di rin daw sila agad makasaklolo sa mga pulis nang magkaputukan dahil kinailangan pa nilang kumuha ng basbas mula sa kanilang mga counterparts sa MILF at Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH. Maging ang alkalde ng Mamasapano, hindi rin daw nasabihan. Nalaman ko na lang na talagang may operatives tayo sa loob around 7 AM dahil dumating po sa bahay ko yung mga pulis natin, provincial office at saka yung sundalo natin. So doon natin nalaman na meron palang encuentro. Yes, kasi walang coordination or anything eh. Eksklusibo naman naming nakausap ang isang miyembro ng PNP SAF na nakalista sa enkwentro. Nang makita namin siya, walang damit pang itaas, marumi at tila takot na takot ng aming makita. Kinuwento sa amin ni PO2 kung gaano kawalang habas na inubos ng BIFF at MILF ang kanilang tropa. May wala na talaga ako sir kasi lahat sila may tama sila eh. Ako naman na trinay ko na aalis kasi wala na, hopeless sila. Andyan na sila, mga 2 meters. Tumalog daw siya sa ilog at nagtago sa mga water lily. Takot na sapitin ang nangyari sa kanyang mga kasamahan na anyay kahit napatay na, binaril pa rin daw ng malapitan. Pumunta ako sa may mais para hindi ako makita. Pagkaahon sa ilog, isang grupo ng kalalakihan ang nagtangkang umagaw pa
ng kanyang baril. Kasi iniwan ko na yung baril ko, wala nang bala din. Inata mo yung nakatutulong? Lahat sila. Mga ilan? 8. Talagang rinatrap ko talaga. Sa ngayon nga, ipinagpapahinga ng mga kasama niya itong mismong pulis na nakaligtas sa engkwentro at isa sa mga tinututukan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Mama Sapano, Ma'am Jess, ay itong mga residente na naapektuhan o na-displace dahil sa bakbakang ito. Ma'am Jess. Jiggy, ipaliwanag mo nga, paanong naka-inkwentro ng PNP SAF ang MILF at BIFF? Ano to? Magkahiwalay na grupo kasi ito eh. Paano sila nagka-inkwentruhan? Sinong nauna? Paano naging dalawa bigla yung kalaban nitong mga tropa ng PNP SAF? Lumalabas dito sa mga panayam natin at pakikipag-usap sa ilang mga sources ng GMA News na ang target nitong grupo ng SAF ay yung kampo kung saan nagkukuta itong dalawang terorista na mga miyembro, matataas na leader ng Jamaya Islamiyah. At bago makarating dito sa kampo kung saan protektado di umano itong dalawang ito ng mga miyembro ng BIFF ay kumbaga napadaan o kailangang lumagpas ng mga miyembro ng SAF dito sa isang kampo, yung 105th Brigade o yung kampo na iyon ng MILF. Kaya ang sinasabi ng mga taga-MILF nung masilip nila ay ang grupo ng SAF ay una raw silang pinaputukan ng PNP SAF at dito na nagkaroon ng bakbakan. Nung paatras na itong grupo ng SAF ay dito na sila inabangan naman yung blocking force ay nakasagupa nila itong mga miyembro ng BIFF. Kumbaga napalibutan sa mas mahaba pang kwento nung nakaligtas na may ranggong PO2 ay kinukwento niya talagang 360 degrees daw yung naranasan nilang putukan at wala talagang makakaligtas, walang bubuhayin sa kanilang panig, Ma'am Jess. Ito yata yung tinatawag nila sa military parlance na parang sitting duck yung mga puwersa ng gobyerno. Parang ganun. Kasi nandito yung MILF na nakaputukan nila noong una, nung patras sila, ayun pala, narito naman sa likuran itong mga BIFF. Tama yun. At hindi rin basta-basta yung mga armas na ginagamit ng mga grupong ito dahil nung nagkapirmahan o nagkaroon ng seremonya dyan sa Malacanang ay isa sa mga kampo ng MILF, yung Camp Darapanan, ay nabuksan, pinapasok kami at nakita natin na kung anong klaseng armas meron sila, kung may mga tinatawag silang barret na yung talagang pang-snipe, yung mga maliliit na machine gun, mga rocket-propelled grenades, talagang panggera ang kalibre din ng mga ito. Kaya hindi basta-basta rin yung nakasagupa ng mga miyembro ng PNP SAF. Bagamat ang sinasabi nga, itong grupong ito na pumasok dito, yung mga miyembro ng SAF, ay hindi rin basta-basta. Dahil ang mga ito ay tinatawag na seaborne, mga US-trained at talagang, kumbaga, elite of the elite sa ilalim ng Special Action Force. Ma'am Jess. Pero ilan ang pinag-uusapan nating tropa dito, Jiggy? Ilan yung nasa PNP SAF? Ilan yung nakasagupa nilang MILF? Ilan yung BIFF? Sa estimate ng mga kabaron nilang pulis, itong nakasagupa ng SAF ay hindi bababa ng 300 yung pumalibot sa kanila. At may mga impormasyon tayo na isang kumpanya ito isang kumpanya naman itong mga miyembro ng SAF. So mga naglalaro daw ito sa mga 70 hanggang 80. Bagamat sa araw na ito ay hininto na yung retrieval o yung paghanap dun sa ibang mga biktima dahil kanina sabi ni Mayor Ampatuan ay titingnan nila kung may mga pulis pa o may mga miyembro ng SAF na maaaring nakapagtago pero doon sa kanilang pinagtataguan ay napatay. Pero nung makalabas ng buhay, itong si PO2 ay hininto na nila yung paghanap para sa araw na ito at hindi pa natin malaman kung itutuloy nila ito bukas. Bagamat
sa kanilang tansya ay ito na lamang grupong ito ang talagang pumasok doon sa lugar, Ma'am Jess. So, posible pala na mas mataas pa yung casualty count ng PNP SAF considering na yung estimate for a company, kung isang kumpanya ng PNP SAF ay pwedeng up to 70. So ay ngayon, 43 yung bilang. So pwede pa palang umakyat yan, Jiggy. At lumalabas, sobra silang outnumbered at outgunned base dun sa yung kwento nitong mga puwersa ng MILF at pati na ng BIFF. Tama yun, outgunned and outnumbered. At katunayan, talagang hindi pa rin naman nakakapasok yung puwersa ng SAF o mismong mga sundalo dun sa encounter site, bagamat tahimik na ngayon. Ang mismong kwento ng mga taga-komunidad ay mga miyembro rin ng MILF, yung mga taga roon, mga residente, yung nag-turn over ng mga labi ng mga biktima sa local police. At yung local police ang nakipag-coordinate dun sa ibang miyembro ng SAF at ibang army na nagbabantay sa isang crossing para ma-turn over yung labi ng mga biktima. So, maraming pinagdaanan yung mga retrieval operation na ginawa bago talaga na dala sa kampo ngayon dyan sa may Camp Awang, Maguindanao. Kaya kung directly nakapunta na sila, di pa nakakapunta yung mga kasama nila sa mismong area, kundi sa tulong na rin ng mga residente, kaya na-retrieve yung labi ng mga biktima, Ma'am Jess. Jiggy, bakit dito sa video na pinapakita natin ay may mga tropang Amerikano na tumutulong doon sa retrieval operations ng mga nasawi? Yun ang hindi klaro sa akin, Ma'am Jess, kung paano sila nakapag-responde o hatid ng tulong. Bagamat ang isa sa mga, kumbaga parang link lamang na aking masasabi tungkol sa participation ng mga, maaring participation ng mga Amerikano ay yung mismong training na sinasabing nakuha ng mga miyembro ng Seaborn mula sa mga Amerikano dahil kumbaga ang counterpart ng Seaborn ng SAF sa military ay yung tinatawag na Light Reaction Company. Ito yung mga US trained na talagang nila, kala mo mga Amerikano kung gumalaw. So, maaring ito yung isa sa mga suporta na ibinibigay nila. Pero kanina ay kinagulat din namin na meron nga na tumulong na mga sundalo Amerikano dito sa mga naging biktima, Ma'am. Okay, isang tanong na lang ako, Jiggy. I understand ito mga hinahanap na terorista ng Jamaya al-Qaeda or Jamaya al-Islamiyah ay Islamiyah. Yes, mga foreigner ito, may bounty sa kanilang ulo. Sino ba ang nag-initiate nitong operations na ito? Kasi I think, bakit, yun ang tanong din sa marami, bakit hindi nakipag-coordinate sa MILF? Gayong meron ng peace agreement sa pagitan ng MILF at ng gobyerno. Yung grupong ito ay, itong dalawang terorista na to ay talagang matagal nang wanted ng mga otoridad. Pero ang sinasabi ng mga sources ko sa intelligence community, Ma'am Jess, ay isang major ang ground commander. Hindi ko na muna babanggitin yung pangalan ng major kasi hindi natin sigurado kung ito ay sugatan sa ngayon o isa sa mga nasawi. Pero isang major ang nanguna sa operasyon. At itong major na ito ay talagang matagal nang interesado, ilang pabalik-balik na dito sa area na ito para kunin si Marwan. Ngayon, ang naging nangyari, ang naging sistema nila ay naka-intercept sila ng tawag na hinihinala nila na yun ay kay Marwan. Pinayuhan daw siya ng mga kaibigan niya, yung mga kabaro niya dyan sa SAF, na maaring hindi yan si Marwan dahil sa galing din nitong terorista na ito, hindi basta-basta gagamit ng cellphone to dahil alam naman niya na traceable, lalo na sa mga naghahanap din sa kanya at yung mga satellite communication sa ngayon. So, at saka, Jiggy, pinayuhan siya na i-assess nyo muna mabuti.
At saka, Jiggy, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong inkwentro na ang naging problema lumalabas walang prior coordination. Kumbaga, ang tanong sa ating mga puwersa, no, sa puwersa ng gobyerno, may nangyari na dati, may mga namatay na kasi nga nagkaroon ng misencounter o hindi nagkaroon ng coordination. Bakit nangyari ulit? Isa sa mga anggulo na tinitingnan dyan ay, bagamat hindi pa masagot ngayon, no, kung totoo ba yung anggulo na lumalabas na maaaring may nag-interest doon sa napakalaking reward o kaya ay doon sa maaaring recognition. Kasi kung masyadong positive na yung information nila, ay yun ang magiging resulta eh. Kaya lang na-underestimate nila yung kapasidad din ng mababangga nila na mga puwersa dahil yung dapat din natin i-take note na hindi talaga taga rito yung mga umatake, kundi yung may grupo na taga Region 9 at meron ding itong grupo ng Seaborn ay nakabase sa Bikutan. So hindi sila, yung familiarity nila sa area ay hindi ganun kalaki, hindi ganun katibay. Kaya isa yun sa mga factor na tinitingnan ng kanilang mga kabaro dahilan para mapahamak ang mga miyembrong ito ng SAF. Ma'am Jess. Alam mo, interesting yun. Galing pa ng Maynila itong PNP SAF na nag-operate dyan. Gayong sa pagkakaalam natin, napakaraming military brigades na nakadeploy dyan sa bahaging yan ng Maguindanao. In any case, maraming salamat sa'yo at ingat kayo dyan, Jiggy Manicad.